Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago mo na lang ako sa pangalang Elena. Higit 50 anyos na ako at kasalukuyang nakatira sa Lipa, Batangas. Napasulat ako sa inyo dahil paborito ko ang inyong programa at nais ko sanang maisabuhay ang ilang bahagi ng aking kabataan. Masasabi ko kasing napakakulay ng aking buhay noon at marami din akong natutunan. Nag-umpisa ang lahat nung dekada 90. Sa Nasugbu pa ako nakatira noon. 24 anyos lamang ako at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Wala akong boyfriend noon. Pero merong isang taong palaging umaaligid sa akin. Itago na lang natin siya sa pangalang Gael. Kilala si Gael sa lugar namin bilang isang lalaking marami ng karanasan sa babae, pati na sa pakikipagromansa. Hindi rin naman kasi maikakailang guwapo si Gael, matangkad, at matikas ang pangangatawan. Meron siyang hardware at bilihan ng buhangin na pang-construction. Lalaking lalaki talaga ang kanyang imahe. Nagkakilala kami nung minsang bumili ang aking ama ng ilang materyales sa kanyang tindahan. Mula noon ay hindi na niya ako tinantanan. Panay ang sulpot niya sa labas ng pinagtatrabahuhan ko noon. Palagi niya akong iniimbita para lumabas. Pero lagi naman akong tumatanggi. Mag-aalas 9 na. Buwisit naman kasing pedicab yun eh. Kung san-san pa tayo dinaan. Tatagalan na tayo sa biyahe oh. Mahal-mahal pa ng binayaran natin. Anong magagawa natin agawan sa pedicab kanina? Kaya lakas ng loob ni Kuya maningil ng malaki. Kaya dalian mo na maglakad at mahuhuli na tayo. Ito na nga, wala na nga akong pakisatakong ko oh. Sana lang wala pa sa opisina si Ma'am Tere. Kasi pag nakita niyong wala pa tayo sa mga lamesa natin, baka magalit Elena! sana ako. Ay, sino ba yun? Elena! Si Gael! Ay, oo nga. Gandang araw, Elena. Gael, anong ginagawa mo dito? Inaabangan talaga kita. Naku, pasensya na ha. Nagmamadali kasi kami. Teka. Anong oras pala ang labas mo mamaya? Mamaya? Gabi na. Marami kasi kaming gagawin ngayon. Sige, Hintayin na kita. Doon, sa may tindahan. Nako, wag na. Kasi marami pa Papambay lang ako doon habang hinihintay kita. Wag na lang, Gael. Kasi anong oras na kami matatapos? Gabing-gabi na noon. At Ihatid kita sa bahay mo para ligtas ka makauwi. Sakto pala, gabing-gabi kayo lalabas. Pero Gael... Kita na lang tayo mamaya. Sige na, pumasok na kayo. Nako Elena, mamaya ka na lang mag-isip. Halika na! Bahala na nga. Mauna na kami, Gael. Uy, halika na, dali! Oo, eto na nga. Huwag mo nang lingunin si Gael ha? Mamaya isipin pa nun may gusto ka sa kanya. Ayaw ka pa rin bang tantanan? Oo eh. Ikaw naman kasi, dapat sinusungitan mo pag nakikita mo. Mukha namang kursonada ka niya. Kaya diretsuhin mo na siya na ayaw mong isang tulad niya. Naku, Elena ha, huwag ka talagang papabitag sa lalaking yun. Tingnan mo nangyari sa pinsan ko, halos mabaliw, di ba? Iniwan lang ni Gael matapos pakinabangan. Bakit gusto pa rin siya ng pinsan mo? Ewan. Matinding gayuma siguro ginamit ng Gael na yan. Bakit? May itsura naman si Gael ah. Medyo gwapo pa nga eh. Hindi na kailangan ng gayuma. Huy, ano ka ba? Magtigil ka nga.
Naku, Elena, yan na nga ba sinasabi ko eh. Huwag kang tumingin sa itsura, alamin mo muna yung ugali. At base sa impormasyong nakalap ko, masama ang ugali niyang si Gael. Oportunista, manggagamit, nananakal sa relasyon. Uubusin ka daw talaga. Kaya wag na wag kang papagoyo sa kanya ha. Kung ayaw mong mapabilang sa napakaraming babaeng luhaan matapos dumaan sa mga kamay ni Gael. Ay, sa wakas, makakauwi na rin. Ibang klase talaga magpa-meeting si Sir Robert, no? Mas napagod pa ako sa kakaupo ng matagal kaysa sa magtrabaho. Oo nga eh, halos makatulog na ako sa sobrang tagal. Nakailang hikab na nga ako eh. Ang masama nito, meron ulit sa susunod na araw. Naku, absent na lang talaga ako. Parang ako rin. Huwag na tayong pumasok. Ay, teka, uwing-uwi ka na ba? Pwede daan muna tayo sa palengke para... Ay, kabayo! Diyos ko po. Ang aga niyo naman yatang lumabas. Gael? Kala ko ba may overtime kayo? Anong ginagawa mo dito? Ano pa, edi hinihintay ka. Di ba? Sabi ko naman sa'yo kanina, susunduin kita at ihatid sa inyo. Oo nga, pero... Tama pala ang desisyon kong maaga pumunta eh. Kasi ano, di na pala kayo mag-overtime. Hindi. May overtime talaga kami. Bale, kakain lang kami. Sandali, tapos babalik din Akin na sa... yung bag mo. Teka lang. Pati yung isa. Ay, Gael, sandali. Liga na, malis na tayo. Sandali, akin na yung bag ko. Alam kong wala kayong overtime. Kala mo siguro matatakasan mo ako, no? Ha? Teka nga, Gael, bakit ka ba... Mitos, ayos lang ba kung akin na yung kaibigan mo? Ihatid ko siya ng ligtas sa bahay nila. Eh, may trabaho pa nga kami. Huwag na tayo maglokohan, Mitos. Halatang halata sa inyo eh. Liga na, Elena. Teka, wag mo akong hawakan sa braso ko. Oo, sige. Akbay na lang. Ay, Gael! Maglakad ka sa tabi ko. Kundi, bewang mo ang hawakan ko. Anong sabi mo? Alo? Sige na nga, Elena, sumama ka na kay Gael. Mitos! Sige na, kita na lang tayo bukas. Oh, ingat kayo ha. Una na ako. Doon ako papunta. Mitos, hoy! Wag mo akong... Oh, paano ba yan? Pinaubaya ka na sa akin ng kaibigan mo. Sandali nga, Gael. Pwede ba mag-usap muna tayo na matino? Yung matino, ha? Sige. Bakit ba ayaw mo akong tantanan? Kung makaasta ka sa akin, akala mo malapit tayo sa isa't isa, hindi naman tayo ganun. Hindi mo ba ramdam yung pag-iwas ko sa'yo, ha? Ramdam ko. Yun naman pala eh. Bakit panay pa rin ang lapit mo? Sa parehong dahilan. Dahil umiiwas ka. Ha? Sige. Para hindi komplikado, magtapatan na tayo. Gusto kita, Elena. Gusto kita maging nobya. Kaya sana tigilan mo na ang pag-iwas sa akin. Dahil kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapatigil. Dahil ako ang tipo ng tao na kapag may nagustuhan, gagawin ko ang lahat makuha lang to. Kaya kung iiwas ka ng iiwas, lalapit lang din ako ng lalapit sa'yo. Matira matibay. At sinasabi ko sa'yo, Elena, hindi pa ako napapasuko ng kahit na sino. Tinatakot mo ba ako? Bakit? Natatakot ka ba sa mga sinabi ko? Hindi. Pues, paglalambing ang tawag doon. Paglalambing? Aba, ibang klase ka palang maglambing, ano? Parang may pagbabanta eh. Nako, Elena. Marami ka pang madidiskubre sa akin. Mga bagay na tiyak akong magugustuhan mo. Anong... Kaya itigil mo na yung pagpapanggap mo, Elena. Alam ko namang nangangati ka rin makilala ako ng lubusan eh. Aminin mo na hindi na rin ako mawala sa isip mo, no? Totoo nga ang sabi nila, no? Napakayabang mo. Oo naman. Lalo na pag alam kong tama ako. At tama ako, di ba? Diyan ka nagkakamali. Hindi kita gusto, Gael. Mahal mo na ako. Lalong hindi, no? May sapa ka ba, Gael? Ito naman, no. Nagbibiro lang. Pues hindi nakakatawa. Sige na. Liga na, lumakad na tayo. Baka abutin pa tayo ng dilim sa daan. Nag-iiba pa naman ako pag gabi na. Mas delikado ka, Elena. Gael! Akin na nga yung bag ko! Biro lang. Halika na. Tony,
aminado naman ako na malakas talaga ang dating ni Gael. Sa totoo lang, kung wala lang siyang hindi kaaya-ayang reputasyon, ay talagang bibigay ako sa kanyang panunuyo. Pero hanggat maaari ay tinataboy ko siya. Ayoko rin naman kasing mapabilang sa mga babaeng nakarelasyon niya. Kaya lang Tony, sa tingin ko, kahit sinong babae ay bibigay kay Gael. Napakatuso, pero simpatiko at alam na alam ang kiliti ng babae. At totoo ang sinabi niya na kapag may nagustuhan siya, ay hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nakukuha. Ako na mismo ang sumuko sa kanyang kakulitan. Sinagot ko rin si Gael makalipas ang 3 buwang panliligaw niya sa akin. Naging masaya naman ang aming relasyon. Masarap magmahal si Gael at talagang malawak ang karanasan sa romansa. Kaya lang syempre habang tumatagal, lalo naming nakikilala ang isa't isa. At doon ko na naunawaan ang sinasabi ng kaibigan kong si Mitos. Matindi ang lahat kay Gael. Matindi siya magmahal, pero matindi rin siyang magselos. Ayos ka lang, Nelson. Hindi ka pa ba nabibigatan sa mga dala mong kahon? Ito. Wala to. Ang gaan-gaan ng mga to eh. Pasensya na. Wala na kasi ako ibang maisip na pwedeng magbuhat ng mga yan papunta dito sa likod ng building eh. Ikaw lang kasi yung malaki ang katawan sa opisina. Oo nga, alam ko naman yun. O ayan na, malapit na tayo sa imbakan. Dito. Banda dito mo na ilapag. Dahan-dahan ha. Baka malaglag yung mga papel at magpulot pa tayo ng wala sa oras. Teka, sige. Banda dito, no? Oo, dyan. Ayan. Yan, ayos na ba yan? Oo, pwede na yan. Bara-bara din namang hakutin niya ng mga basurero. Sige, sabi mo eh. Ay naku, pinagpawisan ka na. Di bali may face towel naman ako sa locker natin sa opisina. Malinis yon, ipapahiram ko sa'yo. Hindi na. Ayos lang ako. Alam mo anong magandang gawin natin? Ilibre mo na lang ako ng merienda. Ang bigat ng mga binuhat ko, oh. Nauhaw ako bigla. Doon, may bilihan ng pagkain. Kaso kailangan na nating umakyat eh. Ganun? Wala man lang pa thank you sa akin? Sige, bibilhan kita ng merienda. Bale, ilalagay ko na lang sa lamesa mo mamaya. Hindi na. Sabay na tayo magmerienda. Mabilis lang naman eh. Ano, halika na. Ay naku, next time na lang, Nelson. Bibilhan na lang kita mamaya, ha? Yan oh. Tara na. Kain na tayo. Yan pala yung Nelson. Gael, anong ginagawa mo dito? Huy, bakit ka nandito? Wala. Napadaan lang sana. Kaso mukhang may masasapak ako eh. Gael, kumalma ka nga lang. Anong ginagawa niyo ha? Wala naman kaming ginagawang masama. Nagtapon lang kami ng basura. Nag-usap sandali. Pabalik na nga kami ng opisina eh. Para sa'yo siguro usap lang. Pero ibang ginagawa ng lalaking yan eh. Ano? Di mo pa pansin? Tinetesting na niya kung kakagat ka. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Pare, mawalang galang na lang Huwag mo sanang pinag-iisipan ng masama sa Elena. Kausap ba kita? Gael! Nelson, pasensya ka na ha. Ba't ka humihingi ng pasensya dyan? Gael, ano ba? Manahimik ka na nga. Nelson, pumasok ka na sa loob. Kakausapin ko lang si Gael. Hindi yata magandang iwan kita, Elena eh. At bakit? Ha? Ano ba sa tingin mo mangyayari? Tingin mo sasaktan ko si Elena? Oo pare, nasa itsura mo eh. Nelson, wag mo nang patulan si Gael. Ako nang bahala sa kanya, kaya sige na, utang na loob, pumasok ka na. Lakas ng loob eh, kala mo kung sino. Tama na sabi Gael eh. Nelson, nagmamakaawa ko sa'yo, pumasok ka na. Nelson, sige na naman pumasok ka na. Sige, papasok ako dahil sa kahilingan mo, Elena. Dahil may respeto ako sa'yo. Di tulad nitong nobyo mo. Ano sabi mo? Gael! Kita na lang tayo sa taas, Elena. Nahamon talaga ako ng lintik na yun. Gael, tumigil ka na nga! Ba't nanunulak ka? Diyos ko naman! Ano ba to, Gael? Ano na naman to? Bakit gumawa ka na naman ng gulo? Anong gulo? Wala namang gulo ah. Sa labas pa mismo ng pinagtatrabahuhan ko? Wala namang gulo, Elena.
Gusto ko nga sanang sapakin yung Nelson kaso pinapasok mo na. Buti na lang sa likod tayo ng building. Kung dilagot ako sa boss ko pag may nagsumbong sa kanya. Elena, pwede ba? Huminahon ka? Wala naman nagsuntukan Muntik na! Umaamba ka na nga eh! Teka, bakit nagagalit ka sa akin ha? Eh bakit ka ba kasi nandito ha? Paano ka napunta dito? Eh likuran to ng building namin ah! Wala. Alam mo naman mahilig akong tumambay sa paligid-ligid, di ba? Nagsasayang lang ako ng oras hanggang sa uwian mo. At buti na lang pala't napadaan ako. Dahil yung nobya ko pala ay nakikipagtawanan na sa kung sinong lalaki. Hoy! Hindi ako nakikipaglandian kay Nelson ha kung yun ang iniisip mo. Hindi? Hindi talaga! Ano bang tingin mo sa akin ha? O sige, pagpalagay nating wala lang sa'yo. Pero hindi yun ang nasa isip ng lintik na Nelson na yun. Ano ka ba, Elena? Lalaki ako. Alam ko karakas ng mga kauri ko. At sa asta ng Nelson na yun type ka niya, piyado. At wala siyang pakialam kahit may karelasyon ka na. Kala mo ba di ko narinig? Pinipilit ka niya pumunta kung saan. Doon lang naman sa bilihan ng pagkain na tinanggihan ko naman. Oh, tama ako, di ba? Inaaya ka niya, tumangki ka. Pero namimilit siya. Ang punto ko dito, Gael, hindi mo kailangang gumawa ng gulo sa lahat ng oras. Kaya kong sarili ko, kaya kong tanggihan at iwasan yung mga tukso. Talaga lang ha? Aba syempre, wala ka bang tiwala sa akin? Tingin mo ba lolokohin kita? May tiwala ako sa'yo. Pero sa Nelson na yun, wala. Pues hindi siya ang mahalaga. Yung tiwala mo lang sa akin sapat na. Kasi kahit ano pang gawin ni Nelson, walang mangyayari dahil hindi siya uubra sa akin. Kaya utang na loob, Gael, kontrolin mo yung sarili mo. Hindi pwedeng lagi kang mananakit ng iba sa tuwing nagagalit ka. At alamin mo muna yung sitwasyon bago ka manugod. Kasi alam nga naman sapakin mo lahat ng lalaking lalapit sa akin, di Bakit ba? hindi? Gael! Sige, ganito na lang. Kung gusto mong mapanatag ako, wag na wag mo nang kakausapin yung Nelson na yun. O para mas masaya, wag na wag kang kakausap ng ibang lalaki. Diyos me, paulit-ulit tayo. Kasi akin ka lang, Elena. Ayokong may ibang lalaking umaaligid sa'yo. Ni magtangkang kunin ang atensyon mo, ayoko. Hindi ko gusto yon. Nanggigigil ako sa inis, maisip ko pa lang. Hindi naman ata pwede yun, Gael. Nagtatrabaho ako at sa opisina namin may mga katrabaho akong lalaki na walang masamang intensyon sa akin. Mga inosente, mga walang kamalay-malay dyan sa hindi mo makatotohanang pagseselos. Abay, mas mabuti palang lumipat ka na lang ng trabaho. Dun sa puro babae ang kasama mo. Ayoko na, Gael. Ang hirap mong kausap. Papasok na ako. Elena! Huwag mo na akong sunduin mamaya. Di ako alis dito, no? Pues bahala ka! Gawin mo gusto mong gawin, pero wag na wag kang lalapit sa akin, ha? Nakakapagod ka! Elena! Pag ako nilapitan mo mamaya, sisigaw ako at sasabihin kung magnanakaw ka. Tignan natin kung hindi ka kuyugin. Anong kagagahan yun? Seryoso ako, Gael. Kung nagbabaliw-baliwan ka, eh di ganun din ang gagawin ko. Magpakabaliw na lang tayo hanggang sa isa sa atin na matuluyan, buti pa. Kakabwisit ka, dyan ka na nga! Tony, may tauhan si Gael na maaaring magbantay sa kanyang negosyo. Kaya naman malaya siyang nakakapunta kahit saan at anumang oras. At naging gawain na niya ang ihatid sundo ako sa trabaho. Pero hindi lang yun. Masyado siyang tutok sa akin at sa relasyon namin. Umabot pa sa puntong dumadaan-daan siya sa bahay o di kaya ay sa opisina para lamang silip-silipin ako. Tila ba may matinding obsesyon sa akin si Gael. Nung una ay natutuwa pa ako. Pakiramdam ko ay napakaganda ko at mahal na mahal ako ng aking nobyo. Pero nung tumagal, hindi na nakakatuwa eh. Lalo na nung masyado siyang nagiging seloso at mapang-angkin. At mabilis siyang magalit. Hindi naman niya ako sinasaktan ng pisikal, pero sa tuwing nag-aaway kami, ay sarado ang kanyang isip at talagang tumatagal ng buong araw ang aming tampuhan. Pero pagkatapos ng lahat ng gulo, sobra-sobra din kaming bumawi sa isa't isa. Bawing-bawi sa lahat ng bagay. Kaya naman maski ako ay na-addict na rin sa aming relasyon. Si Gael lamang ang gumising sa puso, katawan at isipan ko. Sa kanya ko lang naramdaman ang mga bagay na hindi ko akalaing maaari palang maramdaman ng isang babae.
Tony, marami na kaming pinag-awayan ni Gael at kadalasan ay ako ang lumalabas na masama. Ilan sa mga away namin ay kesyo hindi ko siya natawagan sa telepono, matagal akong lumabas ng opisina, masyado akong abala at kung sino-sino ang pinagseselosan niya. Ang masakit nito, minsan gumagawa si Gael ng mga bagay na ikagagalit ko para lamang makaganti sa akin, para bawian ako sa pananakit ko sa kanya. Kumbaga, isip bata siya minsan. Hanggang isang araw bago ang kaarawan ko ay nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Nakita niya kasi sa kwarto ko ang mga litrato ko nung nag-aaral pa lamang ako. At may mga litrato ako na kasama si Matias, ang isa sa mga matalik kong kaibigan. Umiral na naman ang pagiging seloso ni Gael. Inisip niya na may espesyal akong pagtingin sa dati kong matalik na kaibigan. Kaya namang kinabukasan noon, hindi niya ako kinausap. Plano ko pa naman mag-celebrate ng birthday ko sa isang magandang restaurant. Elena, ayos lang ba kung mauuna na ako? Sige lang, Jean. Walang problema. Huy, salamat sa libre ah. Oo naman. Happy birthday ulit. Salamat. O yung regalo ko mamaya mo na buksan ha pag uwi mo. Sige. Salamat dito ah. Oo naman. O siya, alis na ako ha. Oy, Mitos, una na ako ha. Ay, sige, ingat ka, Jing, ha? Sige, bukas na lang ulit. Ingat, Bye-bye. ingat. Ano, Elena? Asa na si Gael? Ewan ko, Mitos. Alam niya ba na dito tayo pupunta para mag-celebrate ng birthday mo? Ma'am, excuse me po. May last order pa po ba kayo? Ha? Maya-maya konti pa siguro. Sige po. Bali may isang oras pa po kayo bago mag-close yung kitchen. Pwede pa naman kayo mag-last order. Pero mga hating gabi ho, closing na po kami. Sige po, salamat. Tawagin niyo lang po ako pag may kailangan kayo. Okay, thank you po, sir. Sige po. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako, Mitos. Salamat. Kailangan mo na rin bang umalis? Sige lang, mauna ka na. Tapos ano, iiwanan kita dito mag-isa sa restaurant. Darating naman si Gael eh. Tingin mo darating pa yung lalaking yun? Mag-aalas 11 na ng gabi, Elena. Malapit na nga magsara yung restaurant eh. Ano pa nga abutan ni Gael? Tapos na yung celebration natin, oh. Siguro nga. Baka nga hindi na siya pupunta. Grabe rin kasi yung away namin kahapon eh. Ano ba kasing nangyari? Huwag mo nang alamin, matatawa ka lang. Ano nga? Ano pa nga ba? Nagselos na naman siya. Kanino na naman? Baka pati guard ng building natin pinag-iisipan niya ng masama, ha? Nangyari na yan dati. Ano? Pero yung kahapon, pinagselosan niya yung dati kong kaklase. Si Matias. Naglilinis kasi ako ng kwarto ko. Nakita niya yung mga litrato ko nung college. Nagkataon, may litrato kami ni Matias na kaming dalawa lang. Ayun, nagkapikunan kami. Kesyo bakit daw tinatago ko pa yung litratong yun? Syempre umalma ako. Alangan namang magpadaig na naman ako sa pagiging isip bata niya. Ay, naku, Elena. Ano bang pakiramdam na gandang-ganda sa yung nobyo mo at takot na takot siyang mawala ka sa kanya? Hindi ganun yun, Mitos. May problema lang talaga siguro sa pag-iisip si Gael. Mapang-angkin, mapaghanap. Siya lang yung lalaking masyadong emosyonal. Brutal, walang pakundangan. Masaya nung umpisa eh. Pero alam mo, Mitos, nakakapagod din pag sobra-sobra. Parang nakakalunod. Ikaw rin naman kasi. Ayaw mo pang makipaghiwalay. Gaganyan-ganyan ka pero hindi mo naman magawang alisin yung sarili mo sa ganyang sitwasyon. Hirap mo rin kasing payuhan. Lumilipad lang sa hangin yung mga sinasabi ko sa'yo. Hindi ko naman ikakailayan. Ay, wag talaga. Oh, ayan na pala si... Teka, Elena. Elena! Mahal! Elena! Oo, Mitos, nakikita ko. Kumusta, Mahal? Ay, ano ba
ba yan, Gael? Dahan-dahan naman. Teka lang, nasan ba tayo? Dito tayo, Isay. Dito tayo. Upo ka. Ay, magandang gabi ho. Upo ka. Uy, Gael, ba't tayo napunta dito? Teka, papakilala kita. Elena. Mahal. Ito si Isay, oh. Ay, hello. Magandang gabi. Isay, si Elena. Yung girlfriend ko. Ay, siya ba yun? Magkamay kayo. Uy, Gael naman, nakakahiya. Hoy, Gael, ano to? Birthday ni Elena tapos darating kang lasing may kasamang babae? Uy, Mitos, andyan ka pala. Hindi kita napansin, ha. Isay, si Mitos. Mitos, si Isay. Kaibigan ko to, si Isay. Best friend ko yun nung high school. Nagkita kami sa kanto kanina eh. Yun, nagkayaan. Pasensya na ha. May pinuntahan kasi kaming inuman. Hindi ko naman akalaing may lakad pala kayo. Birthday mo, Elena. Uy, happy birthday ha. Bait nito ni Isay, no, Elena? Magkakasundo kayo. Teka. Order na ba kayo? Teka, tara, order tayo. Sagot ko na, Elena, ha? Lilibre kita. Mitos, ikaw na muna bahala. Nag-bill out naman na tayo. Resibo na lang ang hinihintay. Mauuna na ako. Sige lang, Elena. Mabuti pa nga umalis ka na. Sige. Oo. Saan ka pupunta, mahal? Kakain pa tayo. Huwag mo akong hawakan, ha? Elena! Elena, ano ba? Aray! Ba't mo ko sinampal? Sagad na ako sa'yo, Gael, ha? Sumusobra ka na! Ibang level na yung kasamaan ng ugali mo! Ano bang ginawa ko? Pumunta naman ako, ah. Nahuli lang ako sandali. Anong gusto mong palabasin, ha? Anong gusto mong iparamdam sa akin para dumating kang lasing at nakakapay sa ibang babaeng ewan ko kung saan mo napulot? Hoy. Hindi ko naman napulot si Isay. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Kaibigan ko siya. O tapos, bakit sinama mo siya? Bakit kanina pa kayo magkasama? Uminom lang ba kayo? O may ginawa pa kayong iba? O ano? Ngayon, alam mo na. Alam mo na ang pakiramdam ko nung nakita kong tinatago mo pa yung mga litrato nyo nung best friend mong kuno noon. Yun nga ang gusto mo mangyari. Ang sadyaing pagselosin ako. Ang gantihan ako dahil sa isang kasalanang gawa-gawa lang ng utak mo. Diyos ko, Gael! May problema ka na nga sa pag-iisip kong ganon. Babastusin mo ko para lang makaganti? Para lang maramdaman ko kuno yung nararamdaman mo? Anong klaseng tao ka? Anong klaseng relasyon ba to? Malapit na akong maulol sa'yo, Gael! Elena, simple lang naman eh. Mahalin mo lang ako. Yung ako lang. Di ko pa ba ginagawa yon? Yung wala akong kahati sa'yo. Wala kang kahati! Ikaw lang ang nag-iisip nun! Talaga? Bakit gumagawa ka pa rin ng mga bagay na kinagagalit ko? Wala naman akong ginagawang masama! Sadyang hinahayaan mo lang na paglaruan ka ng madumi mong pag-iisip. Kasi may problema ka na sa utak, Gael. Maluwag na yung tornilyo mo. Dapat sa'yo magpatingin ka na sa doktor. Ano sabi mo? Aray ko, braso ko! Pauwiin mo sinabi mo, hindi ako baliw, Elena! Hindi ka man baliw, pero baka sinasapian ka na. Alam mo ano magandang gawin? Maghiwalay na tayo. Yan ang hindi mangyayari! Ayoko na! Hindi tayo maghihiwalay! Bahala ka na sa buhay mo! Diyan ka na! Elena! Huwag mo akong tatalikuran, Elena! Braso ko, ano Elena! ba? Maghiwalay na tayo! Ayoko na, Gael! Ayoko na! Sawang-sawa na ako! Puro pasakit na lang ang ginawa mo sa akin! Lagi mo na lang ako pinapahirapan! Lagi mo sinasaktan yung damdamin ko! Nakakapagod na! Ubos na ako! Wala nang natira sa akin, Gael. Kinuha mo na lahat. Nasa'yo na lahat. Pagmamahal ko, pangunawa, katawan ko, puso't isipan lahat. Gamit na gamit mo na. Pero hindi ka pa rin kontento. Kaya wala na akong mabibigay pa sa'yo. Hindi tayo maghihiwalay, Elena. Hindi mo ako pwedeng iwan. Buo na ang desisyon ko. Mahal kita pero nakakabaliw ka na. Hindi ko na kaya, Gael.
Nasisiraan ako ng ulo sa'yo. Kaya bago pa mangyari yun, itigil na natin to. Ayoko nang mahalin ka. Mamamatay ako kapag hindi ko pa tinigil to. Kaya simula ngayon, wag mo na akong lalapitan. Huwag ka na magpapakita sa akin at sa pamilya ko. Elena, bawiin mong sinabi mo. Tapos na tayo, Gael! Ito na ang huling beses na makikipaghiwalay ako sa'yo. Ito na! Dahil hindi na kita papalikan. Kahit ano pang gawin mo. Hindi na ako magpapakatanga para sa isang katulad mo. Tony, halos magdilim talaga ang paningin ko ng mga oras na yun. Siyempre matinding selos din ang aking naramdaman. Lasing si Gael at may kaakbayang babae. Malay ko ba kung ano pang ginawa nila? Sa mga sumunod na araw, panay ang panunuyo sa akin ni Gael. Pero nagmatigas ako at hindi na talaga siya pinagbigyan. Punong-puno na kasi ako. Ayaw mawala ng galit sa aking puso. Kahit buwan na ang lumipas. Naisip ko na tila mas lamang na ang iniyak ko sa relasyon namin ni Gael kesa sa mga masasayang sandali. Pagkalipas ng 6 na buwan, patuloy pa rin sa pangungulit sa akin si Gael. Nabawasan na ito pero walang linggo na hindi siya tumatawag sa bahay o sa opisina. Kaya naisip ko na maghanap na agad ng kapalit niya. Baka sakaling tigilan na niya ako. Doon na pumasok sa buhay ko si Carlos. Anak siya ng isa sa mga kaibigan ng papa ko. Magkaiba sila ni Gael. Sa ugali, sa pananamit, sa itsura, at lalo na kung paano nila ako tratuhin. Ano ba yan? Isang oras na naghihintay si Carlos sa restaurant. Tsak, galit na yun. Dapat inurong ko na lang yung oras ng pagkikita namin eh. Ay, teka. Ito na yung restaurant. Nasaan na si Carlos? Elena! Ay, ayun. Carlos! Ay naku, Carlos, pasensya ka na ha. Nahuli ako ng dating. Nahirapan kasi ako makasakay. Uwian kasi ng lahat ng empleyado, kaya unahan kami lahat. Pasensya Okay. na ha. Gano'ng katagal ka ba naghihintay? Kanina ka ba? Sandali. Kumalma ka lang muna ha. Huminga ka muna. Kagagaling mo lang yata sa mahabang lakaran eh. Magpahinga ka muna. Kasi ano? Hindi mo na kailangan magpaliwanag ha. Ayos lang naman kahit nahuli ka ng dating. Komportable naman ako nakaupo rito. Umiinom pa nga ako ng tsaw. Kaya wala kang dapat alalahanin ha. Ha? Teka, hindi ka ba galit? O naiinis? Sus, hindi no. Bakit naman ako magagalit? Dahil kanina ka pa naghihintay? Teka, anong oras na ba? Oh, higit 1 oras ka na palang nandito. Oo nga, pero ayos lang. Naiintindihan ko naman na ganitong oras mahirap talaga bumiyahe. Sabi ko naman sa'yo, susunduin na kita, di ba? Kasi alam ko mapapagod ka makipagunahan at makipagsiksikan sa mga pampublikong sasakyan. Kaso ayaw mo naman. Kaya wala akong karapatang mainis gayong alam ko nakipagsapalaran ka pa para lang makapunta rito. Oo nga no, parang ako nakipagsapalaran. Pero sigurado ka hindi ka naiinis sa akin? Ano ka ba? Hindi nga. Mabuti pa umorder na tayo. Sigurado gutom ka na. Medyo. Ito yung menu. Salamat. Nga pala, inaya ko rin yung mga magulang mo ha. Kako, magkikita tayo rito. Baka gusto nilang sumabay kumain ng hapunan. Ha? Ano ka mo? Inaya mo sina mama at papa? Bo, tumawag ako sa inyo kanina bago ako umalis ng opisina. Tumawag ka sa amin? Sino nakausap mo? Si Tito? Yung papa mo. Anong sabi niya? Sige daw, susunod daw sila. Ang tapang mo ah. Ako matapang? Saan ako matapang?
Hindi, wala. Nagulat lang ako na tinawagan mo sina mama at papa. Jesus, bakit naman? May problema ba? Teka, may mali ba ako nagawa? Hindi, wala. Ayos lang yung ginawa mo. Natutuwa nga ako eh. Ikaw lang ang gumawa niyan. Yung tawagan ng magulang ko at imbitahin kumain sa labas. Kasi, pasintabi lang Carlos ha. Pero lahat kasi ng mga nanligaw sa akin tsaka yung mga dati kong nakarelasyon, takot kina mama at papa. Talaga? Kasi nga hindi pala kaibigan yung mga magulang ko sa mga nanunuyo sa akin. Lalo na sa mga naging nobyo ko. Dalawa lang naman sila pero hindi nila naging kasundo pareho. Bakit naman nagkaganon? Bakit may mali ba sa mga dati mong nobyo? Alam mo, wag na lang natin pag-usapan. Una sa lahat, nakaraan na sila. Hindi na sila importante. Tsaka baka mamaya mainis ka pa pag nagkwento ako. Imbis na maganda ang gabi natin mauwi pa tayo sa away. Bakit naman ako maiinis? Mas gusto ko nga malaman yung nakaraan mo para mas lalo kita makilala, di ba? Kasi kung ano ka ngayon, dahil yun sa mga pinagdaanan mo noon bago mo ako makilala. Naku, nasasabi mo lang yan ngayon. Pero kapag nakarinig ka ng kwento tungkol sa ibang lalaki, tsak iinit ang ulo mo. Elena? May napansin lang ako. Ano yun? Bakit ba lagi na lang masama yung tingin mo sa akin? Ha? Anong ibig mong sabihin? Kasi, ba't mo laging iniisip na maiinis ako, magagalit? O di naman kaya, mauuwi tayo sa away. Parang, alam mo na, ang negatibo naman yata ng tingin mo sa akin. May nagawa ba ako para pag-isipan mo ako ng ganyan? Ha? Naku, wala Carlos, hindi, wala ka nagawang kahit anong masama. At hindi naman puro negatibo ang iniisip ko sa'yo. Ako yung may problema. Ako yung laging nakakagawa ng kapalpakan. Simula ata nung naging tayo, hindi na ako nawala ng atraso sa'yo eh. Ikaw yung laging nagpapasensya. Ikaw lagi umiintindi. Kaya hanggat maaari, gusto kong bawasan yung mga pagkakamali ko sa'yo. Alam mo yun? Elena, may matindi ka bang pinagdaanan bago mo ako nakilala? Kasi sa totoo lang, hindi ko alam yung mga sinasabi mong atraso mo. Actually, wala akong natatandaan na may ginawa ka mali. Ano ka ba? Meron kaya? Ngayon nga lang nahuli ako ng dating sa usapan natin. Bas hindi ko siya tinuturing na pagkakamali. Wala ka pa nagagawang mali o kapalpakan sa akin, okay? Kaya tigilan mo na yung pag-aabang kung kailan ako magagalit. Kasi hindi ako magagalit sa'yo, ha? Maliban na lang kung niloko mo ako o naganap ka ng ibang pwedeng isabay o ipalit sa akin. Ibang usapan na yun. Pero kung maliliit na bagay lang, wala yun. Kaya mag-relax ka lang, okay? Kalma ka lang. Enjoyin lang natin yung mga oras na magkasama tayo. Okay, sige. O siya. Sige na, umorder na tayo. Para naman pagdating ng mga magulang mo, hindi na nila kailangan maghintay pa bago makakain. Sige. Ay nako, sinasabi ko sa'yo. Botong-boto ako dyan kay Carlos. Tingin ko, siya na nga yung mapapangasawa mo. Hala si Mama. Wala pa nga kami 1 taon, kasal na agad ang nasa isip ninyo. Kasi, totoo naman. Napaka-perpekto na niyang si Carlos para sa'yo. Mabait, maginoo, nire-respeto ka, kami ng papa mo. Tapos mapera pa magandang trabaho, masipag, at galing sa maayos na pamilya. O hindi ba? Check na lahat. Ano pa bang hinahanap mo? Yun na nga parang masyadong perpekto. Parang hindi makatotohanan. Malakang bata ka. Ano ba sinasabi mo dyan? Sa tingin ko lang naman, Ma. Kasi wala akong makitang kapintasan kay Carlos maliban sa pagiging perpekto niya. Perpekto nga Paano naman naging kapintasan yon? Kasi wala namang perpekto, Ma. Lahat ng tao may kapintasan, may mga hindi kayang gawin. Yun ang normal. Pero yung wala kang makitang mali, kaduda-duda na yata yun. Luka-luka to. Ang sabihin mo, hindi ka lang sanay magkaroon ng matinong nobyo. Dahil yung tipo mo sa lalaki,
bago mo nakilala si Carlos, ha? Eh, medyo tagilid kasi, nak. Nung nasa kolehiyo ka, miyembro ng gang yung boyfriend mo. Eh, nung nagtatrabaho ka na, napakasama naman ang ugali nung napili mo. Hindi masamang tao si Gael, ma. Pero may mga masasama nga siyang ugali. Aba, Elena, bakit pinagtatanggol mo pa yung si Gael, ha? Hindi ko po pinagtatanggol. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nako, sinasabi ko sa yung babae ka, ha? Wag na wag mo nang mabalik-balikan yung Gael na yan. Abe, napakaswerte mo na kay Carlos. Isang malaking katangahan kapag pinakawalan mo pa siya. Elena, hindi kita tinuruan mamulot ng basura, ha? Ang tinapon mo na ay tinapon mo na. Kaya wag mo nang babalikan si Gael kahit kailan. Hayaan mo siyang mabulok kung saan mo siya iniwan. Tony, nauunawaan ko ang punto ni Mama. Hatid ni Carlos ang kapanatagan at payapang relasyon. Ni minsan ay hindi pa kami nag-away. Dahil mag-uumpisa pa lang ito, tinatapos na agad ni Carlos. Ako na agad ang kanyang pinagbibigyan. Mataas ang respeto niya sa akin at sa aking mga magulang. Hindi talaga sumakit ang ulo ko sa kanya. Pero gaya ng sabi ko kay Mama, masyadong tahimik ang relasyon namin ni Carlos. At aaminin ko na pagkukumpara ko sina Gael at Carlos, mas lamang sa magandang katangian si Carlos, pero mas malalim ang iniwang marka ni Gael. Tony, nung nakilala ko si Carlos, ipinangako ko sa sarili ko na kalilimutan ko na talaga si Gael. Kasi nasa harap ko na ang pinaka-perpektong lalaki. Tanga na ako kung pakakawalan ko pa si Carlos. Kasi kapag kami ang nagkatuluyan, tiyak na magbubuhay rin na ako sa piling niya. Pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, hinahanap-hanap ko ang matinding emosyon na naramdaman ko nung kami pa ni Gael. Yung matinding init ng pagmamahal, yung kapusukan. Hanggang sa isang umaga, nagulat na lang ako at nasa labas siya ng bahay namin. Sinabi niya na meron daw siyang isang malaking kahon ng mga gamit ko na naiwan sa bahay niya. Gusto raw sana niyang itapon na ang mga yun, pero baka meron daw akong gustong bawiin. Kung maaari raw, ay pumunta ako sa kanyang bahay pagkatapos ko sa trabaho. Tony, hindi ko na napigilan ang bibig ko at napa-oo na lang ako sa imbitasyon ni Gael. Gael? 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 Elena, Magandang hapon, Gael. pasok ka. Salamat. Upo ka muna dito sa sala. Naghanda pala ako ng makakain natin. Tsaka kung gusto mo ng beer, meron din ako dyan sa ref. Sabihin mo lang. Tara, kain tayo. Sandali, Gael. Hindi ako nagpunta dito para kumain o uminom ng beer. Wala akong balak magtagal dito. Kaya asa na ba yung sinasabi mong isasauli mong mga gamit ko? Elena naman, ngayon na nga lang ulit tayo nagkasama eh. Ngayon na lang ulit tayo nagkita sa personal. Pero hindi mo naman ako tinatantanan sa mga tawag mo. Kasi nga, gusto kitang makausap ng masinsinan. Ano pa bang pag-uusapan natin, ha?
Yung tungkol sa atin. Anong tungkol sa atin, Aber? Elena, alam mong hindi pa tayo tapos. Gael, sira ulo ka ba? 1 taon na tayong hiwalay. May nobyo na nga ako eh. At masaya ako sa kanya. Kaya ano pang tungkol sa atin ang sinasabi mo dyan? Masaya ka ba? Dun sa nobyo mo? Oo. Sobra. Alam mo kung bakit? Kasi magkaiba kayo. Hindi lang sa itsura, lalo na sa ugali. At malaki ang lamang niya sa'yo. Kung talagang masaya ka, bakit nandito ka sa bahay ko? Diyos me, may problema ka na nga siguro sa pag-iisip, no? Paalala lang, pinilit mo akong pumunta dito kasi sabi mo may mga gamit akong naiwan na gusto mong ibalik sa akin. 'Di ba? 1 kahon pa ka mo. O ngayon, nasa na yung mga gamit ko? Ibigay mo na para makaalis na ako. Dalian mo na. Ay, Elena. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Kilalang kilala talaga kita. Ano? Madali ko pa rin talagang mabasa ang nasa isip mo. Anong sinasabi mo dyan? Elena naman, huwag ka na magpanggap na galit dyan. Kasi hindi naman galit ang nararamdaman mo eh. Pangungulila. Alam kong matagal mo na akong gustong makita. Ang kapal naman ng mukha mo, Yun ang Gael. totoo. Kasi kung hindi ka pupunta rito. At kung talagang masaya ka dun sa panakip butas mo sa akin, kahit tawag ko hindi mo sasagutin. Pero bumigay ka, Elena. Sinagot mo ang tawag ko at hinayaan mo ang sarili mong puntahan ako. Kasi kahit hindi mo aminin, alam kong hindi mo pa rin ako nalilimutan. Ako pa rin ang laman ng puso't isipan mo. Ako pa rin ang gusto mo. Ay, Diyos ko po. Sabi na. Mali talagang naawa pa ako sa'yo. Kasi pati ikaw hindi na nagbago. Ang hilig mo pa rin paglaruan yung utak ko, no? Bahala ka na nga. Aalis na ako. Wala akong panahon aliwin ang kabaliwan mo. Diyan ka na. Elena, hindi ka aalis. Huwag mo nga akong hawakan, Gael. Huwag ka na magpanggap. Alam kong mahal mo pa rin ako, Elena. Hindi na kita mahal. Kung hindi mo na ako mahal, edi sana wala ka sa harap ko ngayon. Hindi mo naman kailangan yung naiwan mong gamit eh. 1 taon na ang lumipas. May kinailangan ka bang gamit? May hinahanap ka ba sa akin? Wala naman, di ba? Importante ba yung mga naiwan mo? Hindi. At alam mo yan. Pero nandito ka. Pumayag kang makita ako. Kasi gusto mo talagang makita ako, Elena. Gusto mo akong makita. Gusto mo akong maamoy. Huwag kang lalapit, Gael. Gusto mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Gusto mo akong maramdaman ulit. Hindi totoo yan. Gusto mong maramdaman ulit ang init ng katawan ko. Gael. Hindi. Huwag kang mag-alala, Elena. Parehas lang tayo. Ganun din ang nararamdaman ko. At higit pa. Gael. Doon tayo sa kwarto, Elena. Kumapit ka. Bubuhatin kita. Sandali. Tony, tama si Gael. Hindi naman talaga mahalaga sa akin ang mga naiwan kong gamit. Tila ginamit ko lang na oportunidad yon para muli siyang makasama ng malapitan. At dahil sa ginawa ko ay nauwi kami ni Gael sa pagtataksil. Ang isang gabi naming pinagsaluhan na ulit pa sa mga sumunod na araw. Nung una ay inisip ko na panandalian lang ang ugnayan namin ni Gael. Babalik din ako sa katinuan kapag nagsawa na kami sa paglalaro ng apoy.
Pero Tony, mahirap magsinungaling sa aking sarili. Hindi pampalipas oras ang aming ginagawa. Mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Kaya kinailangan kong gumawa ng isang desisyon. Dahil hindi naman makabubuti sa akin kung dalawang lalaki ang nasa buhay ko. Pagtapos pala ng proyekto namin sa Cavite, baka Palawan naman yung susunod. Naisip ko magandang oportunidad yun para palawakin yung market namin. Pero alam mo, kinuha ko talaga yung proyekto para makapagbakasyon tayo. Ano, pwede ka ba sa susunod na buwan para... Elena? Uy, Elena. Sandali lang. Pansin ko parang wala ka yatang gana. Pakonti-konti lang yung kain mo. Tapos, natutulala ka pa. Ayos ka lang ba? Hindi ko sigurado eh. O anong problema? May nangyari ba? Sa trabaho o sa bahay niyo? Ang totoo niyan, Carlos, Hmm. kanina pa ako kabado eh. Oh. Sumasakit nga yung tiyan ko sa sobrang kaba. Teka, bakit? May problema ba, Elena? Carlos. Oh. Carlos, kailangan nating mag-usap. Sige lang. Tungkol saan ba? Makikinig ako. May problema ka ba? Tutulungan kita. Magagawa mo nga kaya akong tulungan pag sinabi kong ako ang problema? Ikaw? Carlos. Hmm. Carlos, may ginawa kong kasalanan. Malaking kasalanan. Anong klaseng kasalanan? Nakipagkita ako kay Gael. Kung nakipagkita ka lang naman pala ayos lang At naman. may nangyari sa amin. May nangyari sa amin. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi maraming beses na. At hindi ko sinasabi sa'yo to para humingi ng tawad. Alam kong mali ang ginawa ko. Alam kong nasaktan kita. Pero alam ko rin walang kwentang humingi ako ng tawad sa'yo. Lalo na kung hindi ko naman pinagsisisihan ang mga ginawa ko. Elena. Maghiwalay na tayo, Carlos. Ano? Hindi ako nararapat na babae para sa'yo. At hindi rin ikaw ang talagang mahal ko. Kaya, wag na natin patagalin to, Carlos. Maghiwalay na tayo. Huwag ka na rin magsalita pa dahil alam ko na ang sasabihin mo. Paano ko nagawa sa'yo to? Bakit? Saan ka nagkulang? Walang iya ako, masama akong babae, malandi, mababang uri, lahat na. Alam ko na lahat yan, Carlos. At tinatanggap ko lahat yon. Kasi yun naman ang totoo eh. Yun ang totoo. At wala akong pakialam. Mabuti pa, aalis na ako. Bago ka pa magalit at gumawa ng eksena. Sandali lang, Alam Elena. kong dapat mo akong ipahiya sa harap ng maraming tao. Pero pasensya ka na. Masyadong mataas ang pride ko para hayaan kitang gawin yon. Kasi nagkamali man ako sa'yo. Para sa akin, tama ang naging desisyon ko. Napagtanto ko na hindi ko kailangan ng perpektong lalaki, Carlos. Ayoko nang nuknukan ng bait, gaya mo. Mas gusto ko yung mapusok, yung matindi, yung masakit, yung ginagawa akong baliw. Ganong klaseng pagmamahal ang kailangan ko, Carlos. At si Gael lang ang bukod tanging makakapagbigay nun sa akin. Kaya alis na ako. Kung magalit ka, magalit ka. Isumpa mo ako kung gusto mo. Ayos lang sa akin. Dahil wala na akong pakialam sa'yo. Diyan ka na. Gael! 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 Elena? Gael!
Magsalita ka. Ano nangyari? Bakit umahangos ka? Nagawa ko na nakipag-iwalay na ako kay Carlos. Sinabi ko ng lahat, wala na kami. Iniwan ko na siya, Gael. Iniwan ko na si Carlos. Yun naman pala eh. Bakit ka umiiyak? Dapat nga masaya ka eh. Masaya tayo. Siyempre, hindi ganun kadali yung ginawa ko. Hindi ko mahal si Carlos, oo, pero mahirap pa rin manakit ng tao. Hindi ka nga dito. Tama lang ang ginawa mo, Elena. Nagpakatotoo ka lang sa sarili mo. Mas pabor pa nga kay Carlos yun eh. Kasi hindi mo na siya masasaktan ng paulit-ulit. Huwag kang matakot sa ginawa mo, ha? Tama lang yun. Makinig ka, Elena. Tumingin ka sa akin. Gael, Oo. Nasaktan mo si Carlos. Pero ang importante, tinama mo ang pagkakamali mo. Pinili mo na kung sino talaga ang mahal mo. At ako yun, Elena. Ako yun. Kaya wag mong pagsisihang pinili mong maging masaya. Kasi maikli ang buhay, Elena. Huwag mo tong sayangin sa piling ng taong hindi mo naman mahal. Mas mabuti nang maging masama ng isang beses. Kung ang kapalit naman nun ang kalayaan mo. Kesa naman sa nagpapakabuti ka nga, pero daig mo pa ang nasa preso. Tony, galit na galit sa akin ang mga magulang ko sa aking nagawa. Nakakahiya raw kay Carlos at sa pamilya nito. Humingi naman ako ng tawad sa kanila bilang respeto na rin sa kanilang pamilya. Pero ang totoo, hindi ako nagsisisi. Dahil sa wakas, ay kasama ko na muli ang lalaking tunay kong minamahal. Hindi ko sinasabing tama ang aking ginawa at huwag sana akong tularan ng iba. Dahil iba-iba tayo ng sitwasyon. Wala nang nagawa ang aking mga magulang sa pagre-rebelde ko na kung tutuusin, karapatan ko namang gawin bilang nasa hustong edad na ako noon. Sa ngayon ay masaya pa rin ang pagsasama namin ni Gael. Mag-asawa kami at nabiyayaan ng isang anak. Pero syempre hindi pa rin nawala ang mga away at sakit ng ulo kahit ngayon na matatanda na kami. Ang pinagkaiba lang, hindi kami sumusuko sa anumang pagsubok. Tapat kami sa aming pagsasama at hindi nababawasan ang init ng aming pagmamahalan. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Elena. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso.